Mabibilis ang hakbang ni Kyle habang papunta sa hospital room ni Athena. Tumawag si Tita Susan at tuwang-tuwang ibinalita na nagkamali na raw ang asawa niya. Ilang araw din siyang hindi nakapagbantay kay Athena dahil nagkasakit sa Isaiah. Nang matanggap ang balita, agad niyang tinawagan si Manang Esther at pinabalik sa trabaho. Mabuti na lang at malapit-lapit ang tinutuluyan nito, kaya mabilis na nakarating sa kanila. Bago umalis ng unit, ay naglinis muna siya ng buong bahay para maayos na maabutan iyon ng asawa kung sakali. Matapos ang mahigit isang buwang paghihirap, ngayon na lang nabuhayan na uli ang kanyang dugo. Pansamantala niyang iniwan sa Isaiah at inihabilin sa kasambahay. Si Tita Susan ang agad na sumalubong kay Kyla sa labas ng kwarto ni Tina. Puno ng pag-aalala ang mukha nito. Kyla anak, huwag ka na muna kayang tumuli ngayon. Sa susunod na araw na lang siguro kapag kumunot bigla ang noo niya. Ano bang sinasabi niyo tita? Asawa ko si Athena. Dapat nga nang magising siya. Isa ako sa mga unang taong bumungad sa kanya eh. Isa pa, ang tagal kong hinintay ito. Hindi na mapag-intay na makita siya, makausap siya at mayakap siya tita. Maisip pa lang ng mga iyon ay unti-unti nang lumalakas ang loob niya. Pero Kyla, kasi may problema eh. Tita, lagi naman may problema eh, di ba? Kailan ba nawala iyon? Ngayong gising na si Athena, haharapin namin ang problemang iyon. Determinadong sabi niya. Sa kabila ng pagpipigil pa rin ni Tita Susan, ay dire-diretso siyang pumasok pa rin sa kwarto ng asawa. Pero gano'n na lang ang pagkabigla niya sa nasaksihan sa loob ng kwarto. Kitang-kita niya si Athena na puno ng paglalambing na hinila si Sandro sa tabi nito at hinalikan sa mga labi. Natulala siya. Sumunod si Tita Susan sa kanya. Nang hawakan nito sa braso, ay gulat pa rin tiningnan niya ang matandang babae. Umawa ang kanyang bibig, pero wala ni isang salita ang lumabas mula sa mga labi niya. Posible pala iyon. Iyong tipong sa dami ng gusto mong sabihin, sa dami na naglalaro sa isip mo, ay hindi mo na alam kung paano pa ilalabas ang mga salitang iyon. I'm sorry, Kyla. Sorry? Narinig na naman niya ang salitang iyon. Kinausap na namin ng doktor kanina. Meron si Athena na retrograde amnesia. Nawawala ang halos 2 taon sa mga naalala niya. Sa ngayon, ang huling naalala niya ay noong mag-celebrate siya ng 25th birthday niya. At maniwala ka, gustong gusto ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Pero sinabi sa akin ng doktor na huwag muna sabihin ang mga alaalang gusto niyang maalala. Mahina pa si Athena. Ano mang sabihin natin sa kanya, ay pwede makapekto ng husto sa isip niya. Lalo na sa kalusugan niya. Sana maintindihan mo, Kyle. Napatitig uli siya kina Athena. Lalo na kay Sandro na hindi may kakailang sinasamantala ang sitwasyon. Hindi na naghahalikan ng mga ito. Pero magkayakap naman na parang wala ng bukas. Siya dapat iyon. Siya dapat ang nasa tabi ni Athena. Pero paano niya gagawin iyon kung hindi siya maalala ng asawa? Kumuyom ang mga kamay niya, kasabay ng pagtatagis ng mga bagang. Gustong gusto na niyang sugurin si Sandro. Sa pagkakataong iyon, ang kapatid ay nagkakasala sa kanya. Pero sa huling sandali, ay pinigilan niya ang sarili. Parang sinasakal na lumabas na lang siya ng kwarto. Sunod-sunod na nasuntok niya ang pader sa sobrang frustration na nararamdaman sa kabila ng pagpipigil ni Tita Susan. Dumugo ang mga kamay, pero hindi siya huminto. Maya-maya ay parang kandilang nauupos na
napasandal siya sa pader. Sa tuwing akala na nararanasan na ang pinakamahirap na bahagi ng buhay, ay lagi siyang sinosorpresa ng tadhana. Lagi may dumarating na mas mahirap. You know that I've always been understanding, tita. Garalgal ang boses na bulong niya. Pero ang bagay na ito, hanggang kailan ko ito iintindihin? Lumipas ang ilang araw. Baby, you can forget everything, but please, pabirong kumindat si Athena. Don't ever forget that you love me. Naalala niya ang mga alaalang iyon. Ang sinabi sa kanya ni Athena, I didn't, and I never will. Ikaw ang nakalimot, mahal. Bulong ng puso ni Kyla. Habang pinagmamasdan ang pagrehistro na matinding pagkadismaya sa magandang mukha ng asawa ng dalawin ito sa hospital room. Malinaw na hindi siyang inaasahan itong makita. Sandali siyang napahinto sa paghakbang palapit kay Athena. Pakaramdam niya ay may daang-daang patalim na tumatarak sa puso ng mga sandaling iyon. Napakalapit lang ng asawa. Abot tanawa at abot kamay niya. Pero hindi niya pwedeng abutin. Hindi niya pwedeng yakapin. Ni hindi niya mahawakan sa takot na kumawala ang gahiblan nila na kontrol sa sarili at hindi na ito mapakawalan pa. Nag-alis si Kyle Lambara sa lalamunan bago nagawa magsalita. Sorry kung hindi ako yung tao na inaasahan mong dumating, Athena. Ano ka ba? Ngumiti ang asawa at isininyas ang couch sa hindi kalayuan sa kama. Maupo ka na muna. It's been a while, Kyla. Sandali itong napasulyap sa kalong niyang sanggola. Kumusta ka na? Heto, buhay pa rin. Pero may parte ng pagkatao ko ang patay. Buhay na patay. Ganun na ganun ako ngayon. Gustong gusto kitang yakapin. Gusto kong humugot ng lakas sa'yo. Kasi Athena, ubus na ako. Iyon ang mga salitang gusto niyang sabihin. Pero naisabi na lang niyan iyon sa isip. Okay lang. Ikaw, kumusta ka na? Sa halip ay sagot niya. Ilang sandaling kumunot ang noo ni Athena. Pinagkatitigan siya nito na parang pilit binabasa ang nilalaman ng isip niya bago munguti ulit. Alam mo, Kyle, parang may kakaiba. Nung nakita kita, paramdam ko may namiss akong mga bagay. Frankly, hanggang ngayon inahihirapan ako maniwala sa sinasabi nila na may amnesia ako eh. Para bang paramdam ko, parehas lang. Except lang sa date, of course. Pero nang makita kita at ang sanggol, ngayon naniniwala ako. Sa halip ay gulat na sabi nito, may anak ka na pala. At huwag mong sasabihin sa akin na hindi yan sa'yo. Kasi kamukhang kamukha mo siya. Napatitiguli ito sa kalong niyang sanggola. Kinuha mo man lang ba akong ninang niya? Magtatampo ako kapag nalaman kong hindi. Para nang wala tayong pinagsamahan kung ganun. Gustong matawa ni Kyla sa mga naririnig. Ang mismong ina ng anak ko. Tinatanong ako kung kinuha ko ba siyang ninang ng binyagan ng anak ko. Oh God, ano bang nagawa ko? Bulong niya sa isip. Bakit ba ang lupit ng mundo sa isang gaya niya? Anong klaseng parusa ba iyon? Bigla ay gusto niyang ikumpasal ang lahat. Kung hindi lang makikita ang bantay ni Athena na nakasilip sa pinto ng kwarto na parang sinisigurong tutupad siya sa usapan. Sa lintik na usapan nila ng mga amo ng mga ito. Halika nga dito. Tinapik ni Athena ang espasyo
sa tabi nito sa kama. Ipakita mo naman siya ng gusto sa akin, no? Napakagwapo niya, no? Anong pangalan niya? At sino ang kanyang nanay? Bakit hindi mo siya isinamang dumalaw dito? Ang pangalan niya sa Isaya. Ang ating Isaya. Ikaw mismo ang nagbigay ng pangalan sa kanya, mahal. Gusto niyang iduktong ang mga salitang iyon. Ang kanyang ina, well, she woke up one day and found her heart beating for someone else. Mapaklang sagot niya, kasabay ng paglapit kay Tina. Pero hindi siya lumapit ng gusto. Isa yung sugal na hindi niya alam gumagawang panindigan pagkatapos. Sa upuan sa tabi ng kama ng asawa niya, siya naupo. Narinig niya ang pagsinghap nito. Nagsisikip ang dibdib na ibinaling na lang niya ang atensyon sa anak, sa natitirang anak. Nahuli ni Kyle ang sanggol na nakatitig din sa kanya. At pakaramdam niya, nakatitig siya sa sariling refleksyon sa salamin. Because he felt as vulnerable as his son. Bukod pa roon, hindi may tatangging kamukhang-kamukha niya ang bata. Hanggang maaari, pinipilit na niyang magpakatatag para sa anak. Pero sa mga ganong pagkakataon na nakaharap ang ina ni Isaiah, lahat ng sakit, pigilan man, ay sabay-sabay na nararamdaman niya. Sabay-sabay na bumabalik. Nangumiti ang sanggol. Nag-ulap ang mga mata niya. Naalala niya noong mga panahong kinikwentuhan ni Athena ng fairy tale ang kanilang kambal tuwing matutulog na mga ito. Napangiti siya na matipid. Do you want Daddy to tell you a story, ha? Gumuti uli sa Isaiah. Alright, here it goes. Once upon a time, there lived a beautiful princess who fell in love with a prince subordinate. Bumilig ang kanyang tingin kay Athena na nahuli nakatitig din sa kanya. And together, they live happily. But only for a while. The end. Umawang ang mga labi ng babae. Prinsesa na in love sa isang tagasunod ng prinsipe? Kyle, are you aware that you are changing the story? Napatango-tango siya. Siguro nga. Pero hindi naman kasi isang fairy tale ang ikinikwento ko sa anak ko. It's the story between me and his mother that took place once upon a time. And God, how I wish I could go back to that once upon a time. Gusto niyang idagdag yun. Kung hindi lang dahil sa bandage sa ulo ni Athena, ay hindi ito mapagkakamalang dumaan sa matinding aksidente. Gumaling na ang mga sugat at galos nito. Kahit ang ilang bahagi ng katawan na natamuri ng pinsala. She looked exactly the same. Sadya ang puso lang nito ang nagbago. Ayon kay Tita Susan, pwede nang may discharge kinabukasan si Athena. Sa mansyon daw ito itutuloy para magpagaling. Kahit na ongoing na ang proseso para sa annulment ng mga magulang ni Athena. Sa mansyon na rin kailangan pansamantalang umuwi muna si Tita Susan. Dahil siguradong magtataka raw si Athena. Lalo na't wala pang balak ang mag-asawa na ipaalam iyon sa anak. At siya, hanggang pagbisita lang siguro ang magawa. Hinahayaan pa rin siya ni Danilo na makausap ang anak. Pero pinangunahan na siya ng matandang lalaki na wala siya pwedeng ipagtapat na kahit anong makakasama sa kondisyon ni Athena. Iyon ang dahilan kaya may mga bantay ang asawa para masiguro na susunod siya sa usapan. Ngayon pa naging concern si Danilo sa kondisyon ng anak. Samantalang ito ang dahilan ng lahat ng iyon. Kyle, pigilan man.
ay pumatak pa rin ang mga luha niya nang abutin ni Athena ang kanyang kamay at hawakan na. Napayuko siya. Higit pa roon ang gusto niyang gawin. Gusto niyang marinig sa mga labi ng asawa na siya pa rin ang mahal ito, na pagkatapos ng lahat ng iyon, uuwi pa rin ito sa unit nila. Nasisikapin nilang bumangon para sa anak nila, na lahat ng sakit na iyon isang araw ay lilipas din. Nag-research na siya tungkol sa amnesia. Walang assurance kung kailan manunumbalik ang alaala ng mga nagkakaroon niyon. Pwedeng linggo, buwan o taon ang abutin bago makaalala uli ang isang taong may ganun. O pwede ring hindi na. Pero nakahanda siya maghintay. Even if he would have to wait for the rest of his life. Pero minsan, natatakot na rin si Kyle na baka sa kakahintay, wala nang matira sa kanya. Na baka bumigay na rin ang kanyang puso dahil sa madalas na nasasaksihang paglalambing natin na kay Sandro at sa excitement sa itsura ng asawa tuwing mapapag-uusapan ng kasal. Na ipinagtataka pa nito na hindi pa natutuloy samantalang magde-27 na ito. Pero lahat ng mga tanong na iyon ay mataktihang nalulusutan ni Sandro na ngayon lang niya nakitang itinitigil ang lahat ng trabaho para lang mabantayan si Athena. Alam niya ang lahat ng iyon dahil palagi rin siya sa ospital. Pero iniiwasang magpakita sa asawa. Nasa pinto lang siya kadalasan at nakasilip sa mga nangyayari sa loob. Kapag nakasiguro ng tulog si Athena, saka lang siya papasok sa kwarto. Dahil kapag ganun tulog, iyon lang ang mga sandaling hindi siya nasasaktan ng husto. Sumagi sa isip niya ang mga kinuwento noon ng asawa tungkol sa San Diego compound. Hindi kaya totoo ang sumpa? I'm sorry to hear that, Kyla. Nag-angat siya ng mukha. Hindi na niya tinangkap ang itago ang pag-iyak. Nakita na naman niya ang pagkabigla ni Athena. Bumalik ka na, mahal, please. Let's go back to our once upon a time. Kasi Athena, hindi ko na kaya. Iyon ang tinig na umiiyak sa isip niya. Inabot nito ang kanyang mukha at pinunasan ng mga luha niya. Mariin siyang pumikit. You will be all right, Kyla. Pumatak uli ang luha niya. I really hope so, Athena. God, I really hope so. Luha ang sabi niya. Lumipas ang ilang araw. Is something bothering you, sweetheart? Mula sa langit ay nagbaba ng tingin si Athena. Bumaling siya kay Sandro. Agad na gumuhit ang ngiti sa mga labi niya nang makitang may dala itong life-size teddy bear. Tinutuo ng lalaki ang sinabi nito pagkagising niya mula sa comatose na babawi sa kanya. Sandro had become everything she had dreamed for him to be. Naging napakamalaga nito, maalalahanin at mapagmahal. Ni hindi niya lubos akalain na may romantic bone pala ang fiancé sa katawan. Palagi itong nasa tabi niya. Dapat siguro ipagpasalamat din niya kahit papaano ang pagkakaroon ng amnesia dahil sa naging pagbabago ni Sandro. Kahit ang daddy niya ay napaka-attentive na rin sa kanya ngayon sa pagkagulat niya. Mula nang lumabas ng ospital, para na siyang babasaging kristal kung ituring nito. Naglalaan na ito ngayon ng oras para sa kanila ng mami niya. May mga pagkakataon pa ngang ipinapasundo sila nito sa mga tauhan papunta sa yate kung saan ito nag-a-arrange ng dinner para sa kanilang tatlo. Araw-araw din ay nakakatanggap ng mga bulaklak ang mami niya mula sa kanyang daddy at stuffed toys naman para sa kanya. O di kaya ay mamahaling damit o alahas. At natutuwa siya
sa hindi inaasahang pagbabagong nito. Pero ipinagtataka niya ang napapansing kalamigan ng kanyang mami dito. Masaya si Athena sa mga pagbabago nangyayari sa buhay niya. Nasa kanya na ang lahat. Ano pa ba ang mahihiling niya? Pero sa kabila niyon, hindi niya maintindihan ang kakulangan sa kanyang dibdib. Parang may kulang pa rin na hindi niya matukoy kung ano. Para siyang may hinahanap at hindi siya mapakali dahil doon. Ayon sa mami niya, halos 2 taon na raw ang lumipas mula ng 25th birthday niya. Ibig sabihin, marami nagbago. Pero ano, tuwing tinatanong naman ng mga magulang o si Sandro, ay wala naman daw ganun nagbago. Ganun pa rin daw ang lahat. Ayon din sa mami at daddy niya, nabangga ang kotse niyang sinasakyan, kaya siya na-aksidente. Pero siniguro ng mga ito na bago iyon ay maayos naman daw ang lahat sa buhay niya. Na-postpone nga lang ang kanilang kasal ni Sandro. Kasal? For some reason, thinking about it brought some tension into her nerves. Ano ba nangyayari sa kanya? Siguro dala lang iyon ng kanyang kakulangan ng alaala, kaya ay pakaramdam niya ay may napakalaking nawawala sa kanya. Iyon lang naman ang posibleng maging dahilan. Nang ulitin ni Sandro ang tanong, sakalang nahinto sa pag-iisip si Athena. Sinikap niyang ngumiti. Wala to. Wala namang problema. It's just that there are times that I feel like I'm in a place where I'm not supposed to be. Maya-maya ay kininditan niya ito. Pero kung sabihin niyo kina mami at daddy ha, baka sumama ang loob nila. Secret lang natin to. Ilang sandali siyang pinagmasdan ni Sandro bago nito bigla na lang niyakap. I miss you. I miss you, Athena. Bakit naman? Napapangiting tanong niya. Nagbago ba ako? Yes, a lot. Nagsalubong ang mga kilin niya. Anong ibig mong sabihin? Biglang natahimik ang lalaki. Ilang minuto ang lumipas bago ito nagsalita. Wala naman. You just became the woman that I thought I was going to lose forever. Tinakot mo ako ng gusto. Lalo nang maaksidente ka. Namiss kita ng sobra-sobra, Athena. At mahal kita. Ang dami na nangyari. But I still feel that the need to tell you that. Emotional na dagdag nito. I love you. I love you so much, sweetheart. Mula ng magising, lagi na niyang naririnig ang mga salita ng pagmamahal mula kay Sandro. Pero hindi pa rin siya sanay. Ganun man, nagpapasalamat siya sa bagay na iyon. Gumanti siya ng yakap sa lalaki. Will you tell me that you love me, Athena? Dahil kailangan ko malaman. Kailangan ko marinig mula sa mga labi mo kahit ngayon lang na mahal mo pa rin ako. Na ako pa rin dyan sa puso mo. Ngayon lang napansin ni Athena na panay pala siyang ngiti at pasalamat tuwing nag-I love you ang piyansay sa kanya. Samantalang dari-dati, natatandaan niya na siya ang kusang sasabi niyo na. Ano ka ba? Maya-maya isabi na lang niya. Ano bang sinasabi mo? Of course, it's still you, Sandro. Ikaw lang naman palagi eh. I love you too. Pero maya-maya inatigilan siya. Bakit ganun? Nang sabihin ng mga salitang iyon, pakaramdam niya, iba ang sinasabi ng puso. Pero ano nga ba ang sinasabi niyon? Bakit mula nang magising, parang hindi na niya gaanong kilala ang sarili, lalo na ang kanyang puso. Lumipas pa ang ilang mga araw. Wala akong pamilyang maiharap sa'yo. Wala akong pagmamalaki.
Nagmula ako sa isang napakayamang pamilya. Pero hindi ko kailangan yaman nila. Hindi ako kabilang sa yaman nila. Parang kinakabahan na natawa ang estranghero. Kung tutuusin, para lang akong tagasunod sa palasyo nila. Para lang akong tagasunod ng isang prinsipe na mas nababagay sa'yo. I'm just me, Athena. Pero mahal kita. Mahal kita ng sobra-sobra. You deserve the world. And believe me, nangangarap ako ng isang araw. May bibigay ko iyon sa'yo. Gaano man kasi posibleng pakinggan. But for the meantime, pwede ba ang puso ko naman ialay ko sa'yo? You can include my body and soul too, Athena. Lumuhod ang estranghero sa harap niya, kasabay ng paglabas ng isang singsing. Will you let me take care of you and love you for the rest of our lives? Mabilis na napadilat si Athena. Hinihingal siyang bumangon. Ano na naman ba ang ibig sabihin niyon? Sa nakalipas na mga araw, lagi siyang may mga napapanaginipan. Pero pagising, hindi na niya tanda pa ang boses na nagsasalita sa panaginip. Kadalasan sa mga panaginip niya ay may kasama siyang estranghero. Pero hindi malinaw ang mukha nito. Ang malinaw lang sa kanya ay ang sayang nararamdaman niya tuwing kasama ito. Napahawak siya sa noo. Imposible kasing si Sandro iyon dahil hindi ganoon ang reaksyon ng puso niya tuwing kasama ang fiancé. Pero kung ganoon, sino iyon? Bakit hindi niya ito napapanaginipan? Totoo bang nangyari iyon? O sadyang isang panaginip lang? Pero bakit paulit-ulit ang mga panaginip na iyon? Ano ba talaga nangyari sa kanya sa nakalipas na halos 2 taon? Marahas na napabuga si Athena ng hininga bago pinilit ang sarili na bumalik sa pagkakahiga. Pumikit ulit siya. Pero sa kung anong dahilan, ang mukha ni Kyla ang naglaro sa isip. Napadilat siya. Kyla. Isang beses sa isang linggo kung dumalaw si Kyle sa mansyon ng mga magulang. Tuwing nakikita ang lalaki, iba't ibang emosyon ang lumulukob sa kanya. Para siyang nasasaktan na hindi niya maintindihan. Pero sa kabila ng sakit ay masaya siya. Masaya siya nakikita ang lalaki. At hanggang maaari, gusto sana niya na lagi ito nakikita. Ilang beses na niyang ginusto na siya naman ang dumalo kay Kyla. Pero nakahiyaan na niya. Ano naman kung sakali ang sasabihin niya sa lalaki? Lalo pat nalaman niya na hindi na pala ito nagtatrabaho kay Sandro. Wala siyang excuse. Bukod pa roon, nahihiya rin si Athena sa fiancé na halos araw-araw na niyang kasama. Paano niya ipapaliwanag ang nararamdaman? Lalo na kagustuhang makita ang kapatid nito. Malinaw na sa isang malaking pagkakasala iyon dahil engaged na siya kay Sandro. Tinapik-tapik niya ang dibdib. Ay, dear heart, ano ba ang gusto mong palabasin? Bulong niya. Nang hindi mapigil ang sarili, ay bumangon siya. Napatingin siya sa orsan sa ibabaw ng kanyang lamesa. Mag-aalauna na madaling araw. Inabot niya ang kanyang cellphone. Posibleng natutulog na si Kyla at maabala niya ito. Pero hindi niya mapigilan ang sarili. Kailangan niyang marinig ang boses nito. Idinayal niya ang numero ni Kyla. Ibinigay ng lalaki ang number nito noong pang nakaraang mga buwan. Pero ngayon lang niya ito nagawang tawagan. Tinapik ulit-ulit niya ang dibdib habang hinihintay ang sumagot ng lalaki. Please pick up the phone. Please, Kyla. Bulong niya. Hello, Athena? Kyla,
Relib na bulalas niya nang marinig ang baritonong boses na iyon. Um, I know it's late and I'm sorry. It's okay. Hindi pa naman ako natutulog eh. Bakit napatawag ka? Ha? Bakit hindi ka pa natutulog? Sa halip ay ganting tanong niya. I was thinking about someone. Sino naman? The woman that I love. Natigilan si Athena. Bakit? Bakit parang hindi ka tanggap-tanggap para sa kanya ang narinig? Tumikhim ang lalaki. Um, Bakit napatawag ka? Kyle, pwede bang sandali na yung nakagat ang ibabang labi bago lakas loob na nagpatuloy? Pwede ka bang makita ngayon? Kinakabahang tanong niya sa lalaki.